What's up everyone? We are SB19 and welcome sa Time First! And for today's episode, pag-uusapan natin ang oras ni Stel. Yun, syempre, ang Bilang Grab driver. Hindi niyo ako makakausap dahil ako ang driver. Oo nga, no? Hindi ka ba nahihirapan pag Yan din Hindi, sanay ako nakikipag-usap habang nagda-drive. Pero alam mo kanina, habang naligo ako, naisip kita. Matagal tayo dyan. Hindi, kasi sabi ko, Dapat pala, Estel, pagpa-podcast kami, tapos nagda-drive siya habang nag-iisip ng sagot sa amin. Kaya na kaya? Nagtataka siguro sila bakit tayo nagda-drive. So, Ano yun? for this series of episodes for SB19, parang we want it closer to ourselves. Yes. So, bilang malakwatsa si Yes. Stel, closer to the garbage truck. yes, bilang malakwatsa si Stel, ang podcast setup namin ay on the way. On the way. On the way. On the way sa car. On the way to Pablo's. Yun lang. Restaurant, sa Havre. Havre ba yun? Actually, ano yan sa France yun. Havre de Grace. Havre. Basa dyan. Harvard. Anong meaning? Haven of Grace. Yung nanay ko kasi pag binabanggit yun, sinasabi niya Havre. Havre de Grace. Sinanay, mama ko na habre. Kanya-kanya naman siguro yan. Ano ba dapat? Sabi mo? Yung tunay na basa sa kanya, Havre de Grace. Habre. Parang coup de grace, parang gano'n. Coup de grace. Hindi sa ano pala sa Freedom, dapat yun yung lyrics na Havre. Kadavra. Kadabra. Pero iniisip ko nga worried ako sa episode na to kasi... Bakit? Kasi Parang, driving. tayo? hindi, I mean, hindi driving. But ang hirap kasi na mag-usap pa tayong lima. Kasi parang lahat naman ng mga experiences natin interconnected. Pero syempre, curious pa rin ako what happens after tayo umalis ng office. Kung ano yung mga pinag-iisip nyo, kung ano yung pinagagagawa nyo sa gabi. Ako ganyan. in a way, I feel like parang hindi naman tayo ganun ka nag-open up sa lahat. Parang ganun. Kaya feeling ko marami pa rin Parang in a way, kwento. nag-expect tayo ng mga bagay sa sarili natin. Pero, there's more. Parang. Oo, kasi ano Yeah. tayo napansin ko sa atin, hindi tayo ganun ka open. Ewan ko, siguro naging ano natin, as yung dynamic natin sa group. Parang may mga kanya-kanyang buhay, Tsaka pinagdadaanan. normally pagka nasa office, parang wala namang time mag-usap ng ganun. Ganun din. Training, Work, more ganun. on meeting, approvals. Pero sabi ata nila, hindi ko alam kung sino nagsabi. Parang iba daw talaga yung yung pinagbebentan mo dun sa mga tao mo lagi nakakasama. Like, for Meron, example, oo. May mga sa tao work. ka. kasi araw-araw, syempre tayo magkakasama. Weird Di mag-vent. after ng office, gusto mo ba magkasama ulit tayo, tapos mag-uusap pa tayo sa mga... Yeah. I mean, hindi naman sa gusto, but parang naturally, since nakikita mo na yung mga tao sa paligid mo, lagi-lagi, parang tendency sa iba ka na magkukwento ng mga experiences mo. Yung mga walang alam sa nangyayari sa'yo. Kasi parang, sabi nga nila, mas madali mag-vent out sa mga strangers or hindi alam kung ano yung nangyari sa Ginagawa paligid mo. mo. Ikaw, Kasi hindi ka Stel, nila i-judge. kanino ka ba nagbe-vent? Actually, alam mo, lately, wala akong napag-sharean ng anything. Wala kang outlet. Oo. ng, Kasi mo, feeling ko naman hindi ako super stress. stressed. Man. Kahit nung mga days before the concert. Parang feeling ko nakatulong yung pagiging Positive. hindi Active. pagiging active ko sa gym. Parang mas doon ko Preoccupied. Oo. Tsaka pag uwi ko tulog agad ako, parang ganun. After ko magawa yung mga kailangan kong gawin sa bahay, tulog na kagad ako. Kaya Iba rin kasi yung parang marami kang oras Matagal to. no? Baka pwede tayong lumiko. Mag-overthink. Liko ka, kaliwa ka. tagal to. Ay, pwede na rin yung kanan. Skyway tayo, di ba? Oo nga no. Kasi pag wala kang oras, may oras ka, tapos ang dami mong oras, tapos wala kang ginagawa, doon ka nag-iisip ng mga... Overthink. Yan napansin ko Kaya yung mga tao away na away kasi maraming oras para mag-isip. Ako parang, yun nga, wala naman akong problems lately, wala rin namang stress. So, wala naman akong nafe-feel at the moment. I mean, walang ganun, walang time na nakakapag-vent. Kasi wala naman ng i-vent. So, ngayon, di ba, nag-drive, tayo, nakwatsa ang peg natin. Pero ako kasi, hindi ako mahilig. So, how do you parang maglakwatsa? Mag-drive sa akin mo. Maglakwatsa. Actually, sa ating lima,
ikaw yung pinakamahirap yayain. Parang pag niyaya ka, dapat planned siya ng ilang... O kaya sa bahay lang niya. Oo nga, or ikaw yung pupuntahan. Pero ayun, parang gusto ko malaman na if spend mo yung time mo na maggala, pumunta sa kung saan-saan, parang paano mo na-feel yung happiness? Sa ganon? Feeling ko kasi, di ba nakwento ko sa inyo nung nagsosolos tayo? Parang ako yung klase ng tao na parang pagka meron akong na-experience na bago or na-feel, gusto ko i-share kagad. So parang pag lumalabas ako, gumagala or alam mo na, pupunta sa bagong lugar, yung feeling na ganun, gusto ko kagad siyang nalalabas, nakikwento. So somehow, yun siguro yung outlet ko na nare-release ko yung mga ganong bagay. And nafe-feel ko yung pagka-free nung oras ko mismo. Kasi kahit naman sabihin natin na umuwi tayo sa bahay, free time natin. Actually, hindi eh. Kasi naglilinis tayo ng bahay, may mga ginagawa tayong personal things, may mga inaayos na mga kanya-kanyang negosyo natin, mga ganun. Pero yung totoong free time talaga natin is yung time na wala tayong iniisip. Ito? Ano yun? Hindi. Na wala tayong iniisip. Like, halimbawa, lalabas. Pag lumalabas naman kasi talaga tayo, nagyaya tayo ng kasama eh. Halimbawa, magbabadminton, ganun. So, yun talaga yung pinaka-free. Kahit sabihin natin na pagod ka sa training, tapos magbabadminton ka pa. Actually, hindi siya nakakapagod eh. Mas nakaka-relax siya. Kasi wala kang iniisip na iba. Kundi enjoy mo yung moment na yun. Tsaka yung pahinga kasi na mentally, iba rin yung pahinga na yun eh. Iba yung Oo, para yung hindi mo iba yung recharge iniisip yun mo, eh. iba yung Oo. iniisip mo, hindi yung trabaho. Oo, Parang ganun. Iba kasi talaga kapag nare-recharge mo yung mind mo. Kaya Yan ang iniisip natutunan mo ko kay iba. Kuya Alden. Oh, Recharge Alden, kasi. Lagi siya, di siya naubusan ng energy. Oo, kasi lagi siyang recharge. Alden Tapos- recharge. Kaya Alden, if you're Oh watching, my God! Ang tagal na nag-get. Hindi ka Ano talaga nila ito, Diyos? recharge iniisip pala, ko, recharge. alam mo minsan nakakaingit yung personality ni Stel. Kasi di ba parang ano siya, very likable siya ng mga tao. hindi tayo sure. Bubbly, Bubbly, outgoing. ang dali mo maka-approach ng tao. Parang, let's say, gusto mo lumabas, meron kang mahihaya. Parang gano'n. Gets. Pero sa Marami mga introverts, mayayaya. parang ang hirap niya gawin na parang, sino kaya yayain kung wala akong mahihaya? So lalabas ka na lang mag-isa, tapos pag lumabas ka mag-isa, malulungkot ka rin. Babalik ka na lang sa bahay. Ganun kayo minsan? Ganun Ako, na-feel nyo? Siguro kaya rin na-develop yung pagmamotor ko, kasi pag motor ako, mag-isa lang ako. Ayun, feeling mo, doon ka Oo. naman nakakaano. Tapos pag nagmamotor ka, syempre bawal ka mag-isip ng kung ano-ano kasi syempre kailangan alert ka sa kalsada. Mamaya mabundol ka bigla. Ganun din naman sa driving Hindi. Hindi, matatraffic ka eh, mabuwisit ka eh. Pero paano ka nga, no? Paano ko nag-iisip ng sasabihin sa tao? Sino? Alam mo, parang pag makikipag-communicate, parang ang dami mo. Ang bilis mo kasi. Kumbaga parang Point. wala Ano pa, nasasabi, 1 ganun? second pala yung nakalipas, parang ganun meron ka na agad doon. Malaman na yung usapan nyo. Oo. Tsaka may ano ka na, ribat ka na kaagad. Hindi ko rin alam eh. Parang ano ba yun, naging, sa family nyo ba, medyo ganun talaga kaya? Hindi ko rin alam eh. Kasi normal lang. Parang, oo. Yung pamilya Lahat na sa sila. bagay. Pag photo op nga, pamilya ko yung pinakamagulo eh. Pero feeling ko rin, sa environment ko growing up. Kasi nasanay ako na yung parents ko lagi nagpapapunta ng friends sa bahay, mga kamag-anak. So, feeling ko na-adapt ko yung gano'n na maging host. Kakulitan. Oo. Tsaka feeling ko lang Maging nanonood host. ka talaga ng mga noontime shows lagi dati, no? Nung bata, oo. Mahilig ako manood ng mga Sabi ko nga yung family nila Stel, yung very Filipino. typical oo, very Filipino family. TV, matutulog sa tanghali, kakain. Pag natulog sa mga tanghali, typical na... Hindi ba parang gano'n, yung papagalitan ka, papauwiin ka pag tanghali na. Medyo ganun. Nung bata ba, di kayo ganun? Ako ganun din. Wala na akong kalaro sa tanghali, hindi pa ako pinapauwi eh. Pinapalabas, pinapatulog. Wala ka nang kalaro sa tanghali. Tapos yun nga, feeling ko na-develop din yun kasi sa lugar namin, kasi ba nakwento ko, di ko alam kung pwede siya sabihin. Okay lang yan. Pero lumaki talaga ako sa sa slums of Manila. Ano tawag doon? Squatters area? Oo. Pwede ba sabihin squatters Informal area? settler. Parang hindi naman ka informal settler. Ayan, hindi naman. Doon ako lumaki talaga sa squatters area. Like nung bata ako, lumalabas
ako na, alam mo yun, hindi naman madungis, pero basta, yung mga, paano ba siya sabihin in a nice way? Pero yun na lang siguro. Small village. Lumaki ako sa ganong klaseng lugar nung bata ako. Kasi nga, wala talaga kami dati. So feeling ko doon siya na-develop. Parang baka na-absorb ko kung paano mag-usap yung mga tao. Parang mabilis. Kasi sa ganong lugar talagang uso yung salitang 'di ba, bayanihan, parang ganon. So parang feeling ko doon siya na-develop na ganon yung approach ko lagi sa mga tao. Yung laging open, laging approachable, willing to Willing to mingle. usap agad, parang ganon. Sinong gusto? Magpapalaman ako ng bread. May Pero iniisip ko papandisan. Parang ganun. Tsaka yung family ko rin talaga makwento. Magulo kaming pamilya, maingay. So, baka likas talaga sa amin na maging ganun. Alam, parang nga no? Yung pag nakikita kita, pag na ko, Yes. parang sinasabi ni Pao, napaka chill mo lang. Ano yung time is now ata yung sinabi mo no? Time is now. Lagi siyang he's living in the present. Oo, parang ganun. Nakalimutan ko na sinabi ko. Oo, sinabi mo, naalala ko. Oo, sabi mo, time is Inaalala now. ko. Sabi ko, medyo ganun nga yung ni Stel. Pero, malaki nga yung nakita ko ring parang pagbabago Malaki sa, nga. Sa mindset mo. Oo, malaki nga. Ba't tumata? Kasi nga, di ba, kahit yung emotional Intelligence. parang sobrang nagbago. Feeling ko hindi lang sa hindi lang sa experience. Feeling ko sa mga kasama rin sa inyo. Kasi Yes. parang nakwento ko nga to dati. Normally, nung trainee tayo, di ba pagpasok ko minsan, ang gulo ko kagad, nagbibiro kagad ako. Hindi naman yung tipo pagpasok, hindi naman ganun. I mean, pagpasok ko, pinapakita ko kagad na andun yung presence ko, na parang, nandito na si Stel, pwede na tayo mag-ingay, parang ganun ako dati nung trainee. Pero nung, doon na. Ay, ang bilis ng attention span. Anyways, tapos nung tumagal na tayo as SB19, parang doon ko natutunan na parang i-read yung room muna. Yes. Di ba? May promotion pa. Hindi, totoo. I-read yung room parang, syempre kahit naman ako, sa sarili ko, pagising ka sa umaga, what a beautiful day, I wanna be energetic, I wanna be the happy feel of everyone, kahit isipin kong ganun. Pero hindi naman lahat ng tao, same mindset, or same ganun yung pagising ng umaga, merong pagising nila, hindi pala okay mood nila. So parang ako, pagka nagkikita-kita tayo, chinecheck ko muna kung ano mood ng mga tao. Tapos pag okay, sige, pwede ako maging ganito. Pero pag minsan, medyo bad mood, muna ako. Dati sobrang nung isip bata pa ako, nung trainee, parang may mga moment na ganun, parang papaano ako, parang magiging masaya ako. Tapos gusto ko, damay lahat, dapat masaya. Tapos pag may nakikita ko na parang, KJ naman ito, ayoko na nga. Ganun agad ako dati, kasi isip bata pa ako dati. Tapos minsan nga iniisip ko pa, siguro sila, like grupo-grupo na sila, may mga friends sila. Tapos pinapakiramdaman ko dati, part kaya ako ng circle nila. Ay, ganun. Ganun, ako nung feeling training dati. days natin. Kaya ang like ko lang kasama talaga. Hindi pumasok sa isip ko yung mga ganun. Kaya ang dati talaga like ko nilalapitan si Jilu tsaka si JP. Kasi sila talaga yung once nalapitan ko, vibe Puro agad. kalokohan. Vibe agad. Kaya di ba mga vocal lessons natin, like kami ni JP magkatabi kasi nakatayo lang tayo pero kami kung ano pinagagawa namin, yung jogging pants namin nasa leeg, mga ganun. Sa warm up, nasa gitna nyo akong dalawa ni JP. Bago pa lang ako. Tonto nga ako sa mga Mga panahon ganun. na yun. Tapos minsan pagka nakikita ko nagsasama-sama Ano na to, yung mga... guwaba? Oo. Pag nakikita ko nagsasama-sama na, sabi ko, baka ito na yung circle of friends nila. Tapos may mga time na, pagdating ko sa train, sa Makati, sabihin ko, hindi ko nga pansinin tong mga to para ma-feel nila na. Parang magpapamiss na ako, gano'n. Dati gano'n ako magpapamiss Parang na. high school. Para hanapin naman nila ako, parang gano'n. Iba klase. Pero ngayon hindi na, hindi ko naiisip, sino ba kayo? Oh. Ganun. Feeling ko talaga siya, likas siya. Kasi kahit nga ngayon nafe-feel ko, man, daldal ko nga ngayon. Pero hanggang ngayon nafe-feel ko, parang iba rin yung in-improve nung personality ko. Though, alam ko ng, parang bumagay lalo. Pero, ewan ko yung energy ko parang nag-times 10, parang ganun. Hindi ko alam. Kung kailan ako nagkakaedad, parang mas doon ako mas nagiging, gustong maging active sa lahat ng bagay. At least, Gusto ko maging present sa lahat ng mga kakilala ko, parang ganun. in a way, parang positive yung nangyayari. Oo, parang pabata ka. Ang galing nga eh. Amazing. Hindi paano naman yung Ako may curious ako kasi syempre tayo ngayon sobrang wala. Minsan naisip ko, paano kaya Kaya ko babalance? pa everyday. Ano ba yung tinatanong mo? Kaya ko
ka ba everyday? Oo, yun nga, alam ko kaya mo. Ikaw yan eh. Hindi ba yun? Ay, akala ko Siyempre yun. yung yung balance ba? Kasi inisip ko, paano kaya nung mga grupo ko rin nababalanse yung nila, buhay nila Yung sa buhay isa, nila. araw-araw. Kasi may ganun akong feeling minsan, di ba? Parang, grabe noon, ang hirap na i-balance ngayon, unlike before, na kahit pa paano, may konting time ka pa for yourself. Pero ngayon, wala na. Kuwari, ano yung difference nung trainee pa tayo, tsaka ngayon na, yung when it comes to time, ano yung nakita mong difference para sa'yo? Ang galing nga kasi kahit sabihin nating busy tayo ngayon, parang mas kaya ko gumawa ng time sa mga ibang bagay na gusto kong gawin. Parang kasi nga able na tayo, di ba? So parang, sabihin natin, nagkaroon na tayo ng budget, nagkapera tayo. Lumapit na yung tirahan. Lumapit na yung mga bahay natin. So with that, parang kaya natin mas mag-adjust yung mga bagay na gusto natin for us. Kasi dati syempre wala tayo. Tayo mag-a-adjust doon sa mga kailangan natin. Pero ngayon kasi ngayon very accessible naman na lahat, di ba? So parang, gusto ko ganito, wala akong time, sabihan ko na lang si ganito. Parang ganon. Pero ako kasi, yung mga gusto kong gawin, like yung mga super physical na bagay, Ay, magbigay nung grabe. Hindi ko na Nasa siya ibabaw, nasa harap ka naman. Anyway. parang ganun. So super busy tayo, pero tinatry ko pa rin gawa ng oras yung mga gusto kong gawin. For example nga, yung pag-gym. Kahit sabihin natin na meron tayong 12 p.m. na training or lunchtime. Like early morning talaga ako, early morning. Parang ganun. Ang naisip ko nga, hindi ako katulad, for example, ni Justin, ni Pablo, na super sa mga gusto nilang gawin. For example, si Justin, nakaplano talaga. Naka-planned proper. Oo, super planned talaga. Like, gusto nila Nililista mo ba yung yung araw-araw na gagawin mo? Yeah, nakaayos na nga yung damit ko sa mga susunod na linggo eh. Oo, ganun I mean, siya. nakalista talaga. Ngayong araw na to. Nakasampay na. Tapos nagno-note siya, ilang medyas, ganun. Tapos ako, hindi ako maganong tao. Parang totoo nga yung sinabi niyo na parang kung ano yung ngayon, yun lang yung gagawin ko. Hindi ko naisipin yung bukas, hindi ko naisipin yung susunod na mga linggo. Kasi ang iisipin ko lang yung ngayon. So I think malaking tulong din siya para sa akin na kaya ako nagagawa pa yung mga gusto ko. Kasi nga, for example, si Justin, magpaplano siya ng lakad niya. Parang ilang weeks before. So parang yung lakad niya na yun, talagang nakaset na doon, basta hindi ko ma-explain. Kasi hindi ako ganun. Oo, basta. So ako, kahit anong gawin mo, yayain mo ko ngayon, may plano, go G. Basta gusto. Ma-adjust ko kagad yung mga kailangan kong gawin sa oras na kailangan. Parang ganun. At least, Kung anong ma-feel. Parang spontaneous. Oo, spontaneous. Tapos kasi kung anong ma-feel niya, yun yung gagawin niya. Parang kahit, kuwari, anong oras na tayo natapos ngayon, tapos bukas gusto niya pa rin mag-gym ng 6 a.m. Mag-gym pa rin siya ng 6 a.m. Parang. Pero usually, ilang oras na tulog mo? Baka 4-5 lang okay na ako. 4 hours, 5 hours okay na ako. Oo. Alden recharge na. Alden recharge. Wala, 8 hours ang sleep. Si Justin 8 hours no? Paano pagkakuwari, ay kulang talaga eh. Pero okay, pa rin sa'yo? Pag may work tayo minsan. Pero hindi mo na parang sinasakto na, kailangan ganito, tulog na ako. Non-nego, ganun. May Hindi, muna sa interview, just na interview natin. Hindi kasi gusto ko lang malaman yung difference Pero nila kasi meron, lagi sila magkasama eh. Wala, Pagdating na lang kay Justin mo siya talaga. sobrang Lista mo. Sobrang opposite kami niya ni Maubos na, wala na Justin. pwede. Sobrang opposite. Nung nalaman ko yung lifestyle ni Justin, sabi ko di ako to. Sobrang opposite. Pero di ba minsan ganun yun eh, di ba? Parang mas nagko-compliment kapag magkaiba kayo. Kaysa yung Parehas sa parehas. parehas sa parehas. Kasi mas nakikita mo yung ganun pala siya, ganun pala yun. Kasi pag minsan, hindi. nakakabulag yun eh. Parang, Pero ang weird na relationships bakit, anong ibig sabihin ng compatibility? Kasi sinasabi nila, let's say outgoing ka, dapat tumarap ka ng partner na outgoing din, parang gano'n. Pero sabi Hindi lagi ka nasa labas pero doon. sabi nila, opposite attracts. So,
hindi ko gets yung compatibility na sinasabi. Ako para Tayo sa nga iba-iba, nagsama-sama eh. ang compatibility for me is pag-a-adjust lang talaga. Oo, parang yun pag-a-adjust yun eh. talaga. Willingness. Kung willingness ka, kung willing ka mag-adjust doon sa tao at willing rin siya mag-adjust doon sa Pero Alam mo yun? lalo na magkakaiba yung beliefs tayo. Katulad ka na sabi ni Jat, tayo nga eh. Tumagal eh. Tumagal. gumalaw ang kamay, tumagal. Pero yun, na yun. tatanong ko lang sana yung ginawa mong activity nung, di ba meron tayong pinost before the release of Time? Ano yun? Yung video mo. Yung interview solo-solo ka, videos Baka natin. you can share naman something about it. Tungkol saan ba yun? Ang alin? Review lang natin. Yung video, Yung video, tinanong ka yung nila. Wala, nagkwento lang ako ng ano talaga, nung buhay namin dati. Kasi nga, di ba, ano ba yung nakwento ko doon? Yung dati, yung hindi pa SB19, yung pagka-uwi ko ng Japan. Di ba pumunta akong Japan? Oo. Tapos pagbalik ko dito, di ba, may audition naman. May audition, di ba, yung sa dati. Pero kasi, di ba, alam naman natin, hindi sapat yun. So parang nagkaroon ako ng phase dati na tinulungan ko si mama mag-work. Si mama nag-work siya sa ano. Burger lang ba yun? Oo, yung burger. Parang ano lang siya. Alam mo yung mga burger sa tabi-tabi? Yung mga malilit na, yung mga small Stalls, businesses. Oo, yeah. mga ganun. Tapos yung mag-asawa na yun, nagkaroon din sila ng parang salon. Ay, hindi salon pala. Bilihan Yung ng may-ari, mga yung gamit. owner Yung ng- owner ng burger. Yung asawa niya, kasi yung may-ari lalaki. Tapos yung asawa niya, nagtayo ng business na bilihan ng mga salon. Gamit sa salon, mga pangkulay, suklay, mga Parang ganun. hortalesa. Parang hortalesa, something like that. Eh, kailangan din ng magbabantay. Tapos sabi nila, in-offer yun sa nanay ko, kung kaya daw ng nanay ko. Pero parang sabi ko kay mama nun, dahil wala pa nga masyadong opportunity, tulong na lang rin ako magtrabaho. Since, That's before training. Well, as in, pakakauwi mo pa lang, wala pa. oo, wala pa. So sabi ko, tutulong na lang ako mag-work. Since, kasi di ba pumunta ako sa Japan, hindi ko natapos yung college. So, hindi ko alam anong gagawin kong trabaho pag uwi. So, yun na lang yung nakita kong opportunity. So, sabi ko, tutulong ako mag-work. Tapos, ano pala siya? 2-in-1 pala yung trabaho. Sa umaga, magbabantay ka nung tindahan. Tapos sa gabi, ikaw magbabantay nung bentelog. Magbabantay ka ng bentelog kasi business nila sa gabi, bentelog. Anong naiisip mo nung panahon na yun? Masaya kasi, 'di ba? Parang wala naman akong idea kung anong gagawin ko pag-uwi ng Pilipinas. Pero since may ganun trabaho, tsaka something new for me. Kasi 'di ba nag-McDo ako before. So parang, ganun din naman, magluluto-luto. Okay na rin, at least kumikita. So, iniisip ko noon, gawin ko na lang since yun lang yung meron. Sarap mag-McDo. So, parang nung time pa lang din na yun, ano ka na talaga? Living the present. Paano living the present? Kumbaga Wala, ko syempre kung parang, yung kung ano lang isipin yung mo na meron. medyo Oo. kinakabahan ka na sa future mo na. Pero alam mo, di ko iniisip future ko noon. Dati? Hindi. Bakit? Kasi iniisip ko, hindi. Kasi iniisip ko talaga noon, kahit anong gawin ko, feeling ko magiging successful ako. Ooh. Parang gano'n. Hindi, I mean, hindi man artist, iniisip ko, pag ginaling ako dito sa pagtatrabaho ko, one day magkakaroon din ako ng ganitong business. Parang gano'n, gano'n yung iniisip ko. Siyempre, pag nagtatrabaho ka sa gano'n, malalaman mo yung pasikot-sikot. So, magkakaroon ka ng idea, ikaw nagagawa ng sarili mo, parang gano'n. Magpa-franchise ka na ng McDo. So yun, hindi ko siya iniisip na parang, pero mas naawa nga ako nun kay mama. Kasi parang siyempre, feeling ko siya yung mas marami pang gustong gawin. Na gusto niya ganito, ganyan. Pero given the time and opportunity na meron kami, wala, yun lang talaga yung kaya. Meron pa nga one time Christmas ata nun. Doon sa work na yun. Oo, doon sa burgera na yun. Since si mama kailangan niya maghanda ng handa for Christmas, sabi ko, ako na lang muna magbabantay ng burger. Ako na lang yung magbebenta para siya sa bahay magluluto-luto siya. Hindi ganyan. Di pumayag yung nanay ko. Sabi niya, sige, para may handa tayo sa sa Pasko. Ang luluto lang naman niya spaghetti kasi syempre wala kaming budget nun. Spaghetti lang. Hindi pumayag siya, di ako nagbantay ng burgeran. Eh sumakto, syempre Pasko. Alam mo naman, di ba pag Pasko, ang daming mga manloloko, ganyan-ganyan. May bumili sa akin ng burger. Tapos, basta, to cut the long story short, magbabayad na siya, 1K yung binayad niya. Tapos nung aabot niya yung bayad sa akin, syempre abot ko na rin yung burger.
Di ko pa nakukuha yung 1K, hinablot niya yung burger. Tapos nahawakan ko yung 1,000, hinila niya yung kamay ko. Tapos nakaganon ako sa grill. Nakaganon ako. Nahila niya ako, tapos nakuha niya yung 1K tapos yung burger. Tapos sobrang ano ko nun, sobrang natulala ako sa nangyari. Kasi first time ko ma-experience yung ganun. Tapos tinawagan ko agad yung nanay ko, nagsumbong ako. Tapos nakita namin, may CCTV yung yung labas ng store. So tumawag kami sa barangay para ma-review. Ending hindi siya gumagana. Tapos edi kwento namin dun sa owner na nanakawan. Sabi ng owner, bayaran daw. Sabi namin, yung 1,000, yung nakuha, kung magkano yung nakuha. Apat na order yun, tapos buy one take one. Hindi magkano rin yun. Tapos sabi ng nanay ko, aksidente naman yung nangyari. Sino yung may-ari na yun? Aksidente yung nangyari. Shout out. Ayaw nung may-ari kasi sabi, fault yan ng anak mo kung nag-isip ng, parang kung nag-isip ng mabuti, kung alerto yung anak mo, ganyan. Di sabi ng nanay ko, sige, babayaran ko na lang. At least yung anak ko, di nasaktan, parang ganun. So parang, dun ko na-realize na grabe. Kahit pala sobrang mo na sa... Alam mo yun, kasi parang matagal na rin yung nanay ko dun sa business na yun. Loyal parang, na, oo, mabait. kahit pala super mo na dun sa ginagawa mo. Gagawa ka pa rin. Magbabago at magbabago yung pananaw ng tao pag pera na talaga. Sabi nga nila, di ba? Sa dami mong ginawang tama, may mali mangyari. Yun lang ang... Tapos sobrang nagigilty ako nun kamo. Sobrang nakaka-guilty yun kasi iniisip ko sana pala hindi na lang ako nagpresenta na magbantay. Parang ganun. Syempre, hindi ko naman na may mga ganong mangyayari. Minsan may mga ganun no? Yung parang isang event sa nangyari sa buhay mo, tapos hindi mo ma-realize. Yeah. Yung parang, actually, pag mo siya, pag kinukwento mo yung weight, parang sa iba, okay lang yun, at least ganyan ka naman. Oo. Pero para sa yung time na yun grabe yung... Siyempre, Diyos ko, 1,000, magkano na yun? Oo. Ibang klase yun. Tsaka yung stress na trauma yung mabibigay sa'yo no, makuhaan ka harap-harapan. Ano yun? Something na hindi rin siya dapat sinashrug off kasi... Tsaka nakaka-guilty yun kasi isipin mo yung nakuha nung kung sino mang leche na yun. Binayaran pa ng nanay ko, yun na nga lang yung namin. Yun na nga lang yung pampasko namin kinuha niya. Naiiyak. Pag naalala ko tuloy, naiinis tuloy ako. Kasi okay lang naman na ninakaw niya, pero kasi pa ako noon na sugatan pa ako. Kasi ginudgod niya ako dun sa gate nung tindahan. hinila ka mismo kasi. Hinila ako kasi nahawakan ko yung 1,000. Ayoko bitawan. Di ginawa niya, hinila niya yung kamay ko mismo, tapos sinuksok niya dun sa grill. Hindi mo na kwento ng ganyang ka-detail yan before. Grilled still iron. Sobrang... Siya pala yung yung instead yung patty yung grilled, siya yung ginrill. Baka yun yung good karma mo still sa lahat na nangyari. Sa mga ganon. Siyempre, di ba, may tinatawag tayong ganon, di ba? Parang yung iba, sinasabi, makarma ka sana. Pero yung sa'yo, ang nangyari, reverse naman. Reverse card. Maswerte sana ako. Pero parang hindi mangyayari lahat yun kung hindi nangyari yung isang event sa buhay mo na yun. Parang may something like that, di ba? Na good karma. Pero ako, curious ako kasi syempre feeling ko hindi naman natatanong sa sa lahat. Pero ang feeling mo sa sayo, ano yung pinaka best decision na ginawa mo sa buhay mo? Best decision? Feeling ko na na kahit feeling ko naman nakwento ko na to. Kasi 'di ba dati yung papa ko gusto niya like mag-focus lang sa school, tapos pagka-graduate maghanap ng work. Feeling ko yung pinaka magandang desisyon na ginawa ko is yung hindi ako pumayag na i-stop ko na talaga yung gusto ko. Parang ganun. Pero ano ba yung pinaka niya? Gusto niya mag-work na lang ako. Pero walang specific. Parang na- basic naman din. Kahit eh. yun. Basta yung career. Kasi syempre Assurance, nung training kumbaga. tayo walang-wala, di ba? So parang Nung trainee to. nung nung trainee. sayon ka na palang. Sayon pa lang rin, pero mas malala nung naging trainee tayo kasi walang-wala yun eh, walang-walang parang- kinikita. Tapos nanghihingi pa ako, di ba? Mm. Tapos nung time na yun,
bawal ako manghingi talaga. Bawal ako manghingi. Hindi naman, actually bawal. Bawal manghingi. Kasi, ginusto ko siya so dapat gawan ko siya ng paraan. Paano ako makaka-attend. So, kumukontak ako sa lola ko sa Japan. Kasi nung time na yun, yung lolo at lola ko, pinapunta sa Japan. So, sa kanila ako nagsasabi na, pahingin pera, ganyan, pang dagdag lang. Though binibigyan naman ako nila mama, nila papa, pero, ano siya eh, limited eh, limited. Totoo naman. Parang may guilt. O, tsaka panganay ako, di ba? So, dapat, di ba normally, yung mindset dito, pag panganay ka, dapat magpo-provide ka sa pamilya Tumutulong. mo, ganun. Ikaw yung unang-unang magbabalik ng ano sa parents mo. Pero, nung time na yon hindi ko naisip yun eh, na panganay ako. Kasi gusto ko lang talaga gawin ko ano yung gusto ko. Parang, Go with the flow. oo, ganun. Gawin ko na to. Total, gusto ko eh. At least mag-fail man. At least ginawa ko, parang ganun. Pero ito talaga, yung sa mga decision mo na yun, performer talaga yung Oo, yun na. yung trip mo na Oo, talaga. sumugal na tayo nun eh. Nung nag-alisan nga yung mga tao nun, sabi ko, bahala na kung saan dalhin to. Magte-training na lang ako. Tingnan ko kung hanggang saan to. Buti na lang bumalik si Pablo. Sabi ko, yes. Tapos bumalik si Josh, yes. Kontakin natin sila. Tsaka si Ja pala, nag-i-intern. Oo, nag-i-intern. Magkasama kayo nun. Basta yun yung pinaka... Balik ba ako nagsisitups kayo? Oo. So ayun, yun yung pinaka decision ko sa buhay. Yung tinuloy ko talaga kahit, alam mo yun, walang kasiguraduhan. Kasi feeling ko kung binitawan ko, na wala na, naghanap na lang ako ng ibang ganap sa buhay. Kung di ka nasalampak sa grill, wala ka ngayon dito. Oo. Yun talaga yun. Kasi di ba parang, ngayon, parang, ano ka na, still a hero. Coach. Okay ba yung coach? Still a hero. Pero, di ba, before, sabihin natin, kumari, ilang years na ba tayo? Ano na? 10? Pero, As trainees and SB? Magte-10, mga ganun. masasabi mo ba halos, kumbaga, same mindset or same paano mo ginagamit yung oras mo before, from before, mula ngayon, mula noon pala, Hanggang ngayon. hanggang ngayon. So, Kung same ano yung yung pag- difference nung paano na yung mindset mo, paano yung oras ginagamit, at paano, nakikita mo ba na, uy, tumatanda na ako, may feeling ba na ganun? Mas mahina na siya uminom ngayon. Actually, yung... Pero dati, ang lakas talaga lumabas ni Stel eh. Oo. Actually, hanggang ngayon din naman. Hanggang ngayon, kaya ko pa rin lumabas. Kayo wala kayong ginawa dati kundi lumabas after training, di ba? Oo, sila. Gusto nga kayayain lagi Tapos yung eh. training, alam mo, kulo kami doon. Gala sila MOA. Tagaytay. Ako Gusto hindi ko ako nga kayo lumalabas nayayain eh. lagi eh. Pero kasi, kilala ko naman kayo eh. Once magamit nyo yung oras nyo the whole day, pagod na kayo. Sorry ah. So, wag na. Hindi, nagkataon lang na kaya kami lumalabas. Kasi yun din yung way namin pa uwi. Tsaka may nagsahatid sundo sa Merong amin. nag-ano sa South inyo. Peeps, North Peeps. Oo, totoo naman. So, paano nga ba na... Yung oras ko before and ngayon, kung paano ko ginagamit. Kasi aga mo na ngayon gumigising. Hanggang ngayon Feeling ba? ko- Galing ka ba oo. gym kanina? Oo. Feeling ko mas nagagamit ko yung oras ko ngayon. Kasi dati, syempre, pag bata, nung mas bata-bata pa ako, parang, kaya ko na yan gawin, mamaya na lang yan. Puro ko mamaya, puro ganun, bukas na lang to. Kaya ko naman, eh. Unahin ko na yung gimmick ko. Lalabas ako. Di ba dati yung mga tropa ko, yung mga walang uwian, may sleep over. Hindi ko kaya yung mga... Mga ganun. Ganun yung boy ko dati. Okay. Sleep over dito, ganyan. Tapos pagka merong trabaho, sama agad ako. Tapos yung kita, ipon. Parang ganun. Ganun yung ginagawa ko dati. Mga kasama ko. Yan sila EG dati, ganun yung ginagawa ko. Di ba sa EG, nag-ano siya, meron siyang mga event dati, di ba? Ano, no? Yung Wala mga na. taong kasama natin, sabi ni Pablo. Na-feel ko yung mga tao na mo, kasama natin before, bumabalik. Di ba si EG dati, nag-ano siya ng event, yung What's Up K-pop. Nag-extra ako dun. talaga ba? Oo, tas ano na lang, bigay na lang kung magkano, parang ganun. So yung mga ganung simpleng, natutulong ng mga tropa dati. Doon ako kumukuha ng mga pang-support sa kung ano gusto May kong naalala ko yung nakwento mo yung nagpo-photo booth kayo dati. nila Ate Sai. Kwento mo sa kanila. Nila Ate Sai. Ay, oo, parang naalam ko rin ginagawa niyo Oo, yun. si Ate Sai may contact sila ng mga So, may party. photo booth sa mga party. Tapos kailangan lang na magbabantay. So pagka si Ate Sai, meron siyang tropa ko si Ate Sai.
So si Ate Sai, pagka meron tumawag sa kanya, okay kailangan namin ng tao, merong may birthday, ganito, kailangan magbabantay sa photo booth. Nagtatawag si Ate Sai, sino available dyan? Ano, ganito, ganyan. May photo booth na ganito, ganyan. Kailangan ng tao. Sasama ako. Kasi may service naman may food. Tapos kung magkano yung abot, yun na, sa akin na yun. Ganun. Baka mamaya yung mga nakikinig, hindi nila alam na picturean mo na pala sila o kaya na-print mo na yung... Na-print ko na yung picture nila. Dati pa yun, kailan pa ba yun? Tagal na nun, sobrang tagal na. Oo nga, no? Legit. Marami kaya tayo ganun, yung parang nami-meet Na-encounter natin na dati. natin, Oo, tapos ngayon, na talaga? Full-blown fan or supporter natin. Tapos ang malupit doon, tropa pa din. Pero yung mga tropa mo Silent. Silent supporter. ano pa rin sila no? Ano? I mean, syempre hindi naman tayo lahat same friends, pero nakita ko yun sa'yo, talaga mula nung mga nakasama mo sa circle mo. Ngayon, Yung sa concert, gulat ako uy, nandun lang. sila lahat. May reunion kayo eh. Parang kulang na maglalabas kayo ng alak dun no? Ang ingay no? Feeling ko kasi yung mga nagiging friends ko, yung na hanggang ngayon na nagsistick, sila talaga yung masasabing friends mo talaga na friend mo, tropa mo. Hindi yung friend mo lang at the moment, parang ganun. Kasi di ba may mga ganun yung tropa mo lang ngayon kasi madalas mo silang kasama. Pero meron naman mga tropa na parang kahit di mo nakakasama, once magkita kayo, pucha, tropa pa din to, parang ganun. So yun yung mga tropa kong ganun talaga. Tulad nun, yan, yung mga nanood ng concert, sa yun, sila Ate Lala, yung mga ganyan. Yung ibang tropa, pinapasok na natin, di ba? I mean, hindi nawawala yung connection nyo. Kumbaga, galing from nga time to time, meron pa rin kayo, tara, punta tayo, ganito. From time to time. Lagi kayo nagyayayaan. Kahit na matagal kayo hindi nagkikita. Solid. Ibig sabihin, gusto niya talaga yung isa't isa. Yun yung mga solid ng tropa ko talaga. Bawal sa Seyon. Kaso din, parang napansin ko din na i-invite si Josh. Hindi siya pumupunta. Hindi siya pumupunta. Ayun pala ang dahilan. Baka di niya kami feel kasama. Hindi mo, grabe naman. Sige ba naman to? Kala ko Gawa naman ng bago na issue. tayo. Depende kung Baka ayaw mo- baka hindi Depende lang- kasi kung kailan at Baka saan. ayaw mo lang ako sa circle of friends mo. Wow. Actually, ayoko din. Hindi kasi may ganun talaga. For example nga kaming Seyon, every Christmas automatic yan dapat magkikita-kita. Pag ganun. Christmas, New Year, automatic. Kahit sobrang tagal na hindi nagkikita. Ayun, sumasama pa naman ako sa ganun. Pero pagka medyo patayan tayo ng sked, Yun nga yung difference natin. Pero tatanong ako, sino ang nag-i-invite doon? Sino ang nag-iaya? Ako, Ay, nag-initiate ikaw sa talaga. group chat. Ako. Kasi still talaga. Kasi meron, ibig sabihin, yun talaga yung personality. Oo nga, parang yun di ba yung sinasabi ko kanina, sa pamilya namin, feeling ko doon talaga na-develop yung pagiging host. Sino Yung pinaka-introverted sa inyo? Saan? Sa pamilya? grupo nyo na yun? Sa grupo namin sa Seyon? Ah, may introvert ba doon? Si Josh? Parang wala. Si Ate Candy siguro. Hindi rin. Hindi ba? Parang wala nga. Ako na nga ata dati, tapos na-develop lang yung hindi, pagiging parang kasi outgoing mag-work ko. ang isang, di ba parang circle of friends, dapat may isang tagayaya palagi. Isang makulit. Ako mahilig ako magyaya Siya yung talaga. Ako lagi nagyaya. main character. Kakalabitin ko na yan. Gusto mo Kasi ba? kung lahat kayo introvert, atras, stay tayo sa bahay. Tara, video call. Uy, oh. Babaw. Every time na dumadaan talaga dito, laging may ganyan, no? Laging may eroplanong malapit na bumaba. Ayun yung sabi ko kanina, nabanggit mo yung panganay. Alam mo, nung Uy, first wala pa akong panganay, ha? na panganay ka, dito sa atin sa grupo, ikaw lang din yung parang panganay talaga na panganay. Tas, Oo naman. nung unang, yung impression ko sa'yo, parang late ko lang na-realize na panganay ka pala. Parang hindi ma-feel na panganay ka. Ganun. Yung sinabi Kasi mo nga, kanina. easy go lucky. Masarap ka kasi alagaan. Parang, yun nga, parang... Hindi mo agad maano na panganay siya. Oo, hindi. Usually kasi mga panganay, hindi rin eh. Iba-iba. Iba-iba talaga. Pero yung common, na parang pag Strong. first impression mo, parang alam mo na sino yung Panganay. matanda, sino yung panganay, sino yung, hindi masyado, parang ganun. So yun yung impression, panganay ka pala.
Dami nga nagsasabi, nagugulat. Ay, ikaw panganay sa inyo? Oo, ganun. May Akala ko ganun. ikaw yung tatay. Ah, panganay ka pala? So, yung hindi ka naman na pressure ng parents mo na as panganay. Hindi. Hindi rin naman. Thank you. Hindi naman ako na-pressure na sinasabi na, panganay ka, dapat. Dati ikaw lang. mag-provide. Hindi sinasabi. Dati lang. Siguro, somehow, pero hindi nila sinasabi na, magtrabaho ka para may pambigay ka, ganun-ganun. Gusto lang nila, siguro bilang parent, gusto nila What's makita best? na na mag-succeed in life. Na parang, syempre ito yung alam nila na magiging mabuting anak to. Ay hindi, magiging magiging okay siya sa future pagka na-secure niya na yung mga kailangan niya. Kaya sinasabi nila, mag-aral ka, magtrabaho ka, may kita ka. Baka para for my own good din yun, yung iniisip nila. Kasi baka hindi nila ako nakikitaan ng potential sa ibang bagay. Kaya dapat maging ka na lang, maging hardworking ka na lang. Baka ganun yung goal nila sa akin dati. Pero yung sasabihin mo na, dapat ganito ganyan kasi panganay ka ganyan. Wala naman ako narinig sa kanilang ganun. Wala. Pero ikaw, as a panganay, di mo rin na-feel yun? Ako yung merong ganun sa sarili ko. Ako yung panganay, dapat mag-provide ako. Kaya lahat tinatry ko talaga. Tinatry ko pagsabay-sabayin lahat. Kahit nung time na nag-aaral pa ako sa STI nung dati. Tinatry ko mag-work, magkuha ng mga turo-turo sa sayaw. Kahit sa mga companies pala, nakapagturo na ako dati. Yung mga anniversary ng companies, nagtuturo ko dati sa mga sayaw. Oo, sa Makati. Kaya familiar ako sa Makati kasi doon lagi yung turuan. Iba't ibang companies yun, mga Christmas party, Yung mga performance, task ng mga team sa yung mga company. team yung pagalingan, yung may concept na under the sea, mga ganon. So yun yung ginagawa ko nun dati. Sobrang dami kong gustong itry kasi nga, sa sarili ko na mismo ko siya inaano. Dapat mag-provide ka kasi panganay ka. Tapos nagkaroon pa kami ng bunso, yung nakahabol pa sila mama ng babae. Sabi ko, nako, ibang level na to. Parang, ibang level na to. Yung mga word selection. Boss na. Ano? Ibang level. Ibang level na to kasi may bunso na kami, kailangan ko na magpakakuya. Dapat, pag lumaki to, dapat may pang-aral na kami. Mga ganun agad yung iniisip ko. Paano ba yung dynamics nyo ngayon? Kung okay lang tanongin. Kami? Ikaw ba, ka? As in, Provider. talagang full-fledged, Oo, gano'n, oo, lahat, oo. sa lahat? Kasi di ba dati yung tita ko? Pero Pero since lumaki na rin yung family ng tita ko, 2 na yung anak niya sa Japan. Tapos nawala na yung business niya. Parang nag-work siya ngayon. As employee, wala na yung business niya. talaga? So parang nagsabi siya sa akin na parang Ikaw na style. hindi niya na kaya. Kasi parang kasi yung kinikita niya pang sa kanila ng family. So dahil naman okay tayo as SB19. So ako na yung umako parang sige ako na lahat like Pero yung sa kuwari, di ba yung may mga business, parang kahit pa paano nasusustain naman. okay naman. Kasi di ba merong bigasan yung parents ko. Yun doon na sila kumukuha ng nila. Ng everyday nila. Needs. Pero yung mga malalaking bagay like Vision, school. yung school parang medyo ngayon hindi na sa akin masyado. Kinakaya na nila mama yun. Ang akin na lang yung bills, yung gamot ng lolo't lola ko, yung allowance nila, tapos grocery sa bakasyon. bahay, mga ganun. And yung mga maliliit na request na kaya naman ng budget. Yun yung kaya. Pero, ayun, yun nga, di ba sabi natin, hanggat kaya naman, tuloy lang natin. Tsaka, in fairness naman sa blessings, lagi siyang nakasunod. Masaya ka naman ngayon. Oo, sobra. As in, parang hindi mo na-feel na. Kasi yung iba kahit nandun sa magandang spot, parang iniisip nila, Kulang pa. bakit ako nandito? Hindi naman. Parang Diyos ko, magre-reklamo pa ba ako sa gantong buhay? Dati nga wala kayong makain eh. Ngayon pa ba ako magre-reklamo na kaya ko nabilihin lahat ng gusto kong kainin? Parang ganun. Parang simpleng mindset lang. Kasi pag nandito ka naman, kahit sinong tao naman na successful, may pinagdadaanan pa rin eh. May mga problema pa rin. So, anong excuse mo para hindi ka makaranas ng hirap, di ba? Tsaka, pag nahirapan ka, ibig sabihin, may bagong achievement. Parang ganun. So, hindi ko naman iniisip na parang, ba't ba ganito yung buhay ko?
Very positive. Super blessed. Siguro ano lang. Actually, wala rin eh. Wala nga akong maisip. The positivity ano yung ano mo, is parang- overflowing. Goal mo talaga for, syempre, for yourself. Besides the career, ganun. For myself. Nakikita mo ba talaga na forever performer ka, ganun? Performer, oo. Feeling ko. Kahit pagtanda, feeling ko magagamit ako sa ibang bagay. Kahit outside of work. Paano outside of work? Performer! Performer. Pwede naman. Walang labis to. Labis na. Oo, kahit pagtanda ako, feeling ko. Feeling ko Yun kaya ko talaga rin gawin yung lahat. ano mo. Oo. Kumbaga passion and one-way ticket na to, everything, parang ganun. Oo. Once na, isa lang naman yung ano ko ngayon eh, pinagpo-focusan ko ngayon, yung mapagawa yung bahay namin. Yun, mapagawa ng bahay. Pag napagawa yan, okay na ako, Kano yan? makahinga na ako. Pag napagawa yan, makakahinga na ako ng maluwag. Ako magpapahinga na ako. Hindi, ano lang, hinga lang. Tapos bago na ulit, next goal na. Kasi yung ginagawa ko naman, ano yun eh, family house yun. Diba, SB19, kunwari Mm. walang work, ano yung mga gusto mong gawin? Pero may pera ka. Gusto ko dalhin parents ko sa ibang bansa. May pera ako like legit millionaire. Doon kayo titira? Hindi, gusto Hindi, ko lang sila yung ngayon. dalhin. Ano? Ngayon, kung ano yung Ngayon. budget ko ngayon. Oo, Bahay lang kami. Ah, Kasi nasabi ko naman sa kanila, tipid muna tayo papagawa tayo bahay. sige, Doon na kayo titira talaga? Only, Mm. only money. Unlimited. Ano yun, north na. Ano sinuunahin ko sagutin? Oo nga, no? Unlimited, nagchat-chat nanay kailangan mo ko, ba lola ko. tatanungin yan? Kahit anong gawin niyo pwede Hindi, mo. kunwari may isa kang bagay na gustong gawin. Oo. 1 year tayo magbabakasyon tapos may pera. sarap Oh, one year! Gusto ko sila dalhin sa ano. Gusto ko sila dalhin sa ibang bansa. Mag-tour. Gusto ko pa-experience sa kanila yung experience natin pag-tour, yung business class, tas hotel na maganda. Gusto ko ma-experience nila yun. Magmamakto ba tayo? Hindi. Gusto niyo ba? Ikaw, Oo, pwede tara. tayong dumaan. Gusto niyo magmakdo? Pag mamakdo tayo, didiretso ko pa. Malapit na nga tayo sa inyo eh. May ano ba kayo dyan? Nasa likod pala yung wallet ko. Pero sige, makdo. Yun nga kanina tinatanong ko eh. North na kayo, paano yung family mo? Sa Okay sila. Okay sila. Mm-mm. Yung family ko, nung pinakita ko sa kanila yung lupa, medyo ano pa sila. Okay naman to, ganun. Pero nung na-realize nila na, kasi siyempre yung mga lolo't lola ko, ang sinasabi nila, dito ako tumanda, dito ako mamamatay. Ganun ba sila? Oo, ganun yung, naman ganun ang matatanda. Ayun yung makdo. Pero nung na-realize nila na parang, kailangan nga namin ng ng ibang environment naman. Parang may experience lang ba? Or syempre, naghahanap na sila ng ng tahimik na lugar kasi tumatanda na nga sila. Tsaka yung mga pamangkin ko, lumalaki na, hindi na nila ma-experience yung, alam mo yon, yung buhay na normal na bata kasi sa amin, hindi sila nakakalabas, hindi sila nakakalaro. So, wala silang experience na ganun. So, nung tinanong ko ulit sila, nagustuhan na nila. Kaya tinuloy ko na. Asan yung pambayad? 600 something. Hello po. Card po. Sa inyo naman po. Call pa ka na SB9. Talaga po? Kanta ka nga. Ate, ano pong order nyo? Ano pong order nyo, ate? Isa pong 150. Stel. Ay, I-punch mo na. I-punch mo na. paki-void nga, Josh. Bakit Pwedeng top lang to? Yes po, pwede po. Okay na. Okay na po? Ayun pala sila sa likod. Order din ba sila? Umorder po ba yung nasa likod namin? Yes po. Umorder sila? Ay, hindi po. Hindi. Naririnig mo ako dyan? Sira ako na ka tayo. Salamat po. Bye-bye po. Narinig, kasi sumasagot siya, tapos gumaganon siya. Naririnig mo ako dyan? Ito, ano yun natin. Tapos ano, ito yung hindi tayo kilala, no?
Good morning, welcome to McDonald's. Yung gano'n. So yun nga, yung ipakita mga McDonald's skills mo. Di ba, nag-work ka sa McDo? Good morning, welcome to McDonald's. Good morning po. Oh my God, that's it! Good morning, welcome to McDonald's. Ano pong order nila? Nahulog po nung isang nahulog sa kanila. Nahulog po nung nasa drive-thru. Nahulog po nung nasa drive-thru. Opo, sa inyo to. Hindi ako to. Hindi siya yan. Ano hindi siya yan? Nakakonect yung ano nila eh. Nasa likod sila eh. Picture po? Ayaw niyo pong unahin yung order namin? Sige, picture muna, picture. Kaya lang hindi sila kita, okay lang? Sige po. Hi vlog, welcome to my guys. Welcome to my guys. Tanungin ko, ate yung chicken nyo ba, pwedeng may option na isang buo? Meron bang buhay? Ate, alam nyo ba Sorry po? Ay, yung resibo daw. Ayan, ate, nakalimutan yung order namin, ha? Ito po. Kuya, kompleto kayo? Hello po. Kompleto daw ba tayo? Alam niyo po ba dati nag-work ako sa McDo? Hindi niyo po alam. Okay lang po. Dati po doon sa branch namin, nagbebenta kami ng isang buong manok. Sa ano po? Ano yung school na all boys? Sa Makati? Sa Makati. Don Bosco. Sa Don Bosco branch. Tapos dati po, ha? Apo, company owned sa Don Bosco. May option kami doon dati. May option kami, isang buong manok, prito. Oh, lechon. Meron kami. Sige po. So naniniwala ka ba ang Money can buy happiness. Oo naman, ang pera man. ay nakapagbigay kasiyahan? Oo naman. Kahit sinong tao dyan, bigyan mo ng pera, magsasmile. Alam nyo, kahit na sabihin natin, ano sabi nila, money can't buy happiness kasi yan totoong happiness. Niwala ka dyan. Totoo naman din yun, pero sa panahon ngayon, kahit Kailangan. anong sabihin natin, kailangan natin ng pera dahil habang tumatagal ang panahon, pamahal ang gastusin. Since ano ka na, di ba, syempre marami ka nang na-achieve na mga gusto mo sa buhay. Sa tingin mo, parang ano ka na, somehow satisfied or Oo. hindi ka enough na parang Oo, okay? okay na ako. Parang Parang sa sarili mo? Oo, sa sarili ko. Kumbaga, magtuloy-tuloy lang itong ginagawa natin, okay na ako. Wala naman ako ibang gusto. Parang feeling ko naman, nagbunga na yung matagal na inaano ko na matagal ko nang gustong gawin. Kasi ito lang naman eh. Paano pag naubos yung pera mo? Hindi mauubos kasi naka-ano naman na. Naka-safe na siya. Safe zone na siya. Kumbaga may sinesave mo na Umiikot na siya. for your Oo. for your future. Tsaka tulad nga sabi ko dati, parang feeling ko, dito talaga ako. Like, once na mangyari lang to, pag pumutok talaga yung SB19, sure ball na yun. So ano, parang less na yung pressure or wala nang pressure at all for your... Siguro yung para sa family ko, wala na. Kasi yun naman na yung goal ko talaga, yung mapagawa nga yung bahay, ganun. Pero yung sa sarili ko, baka meron pa akong gusto. Hindi ko lang pa na ano. So Ah, as Kasi of the masaya na ako moment, ngayon eh. Oo. as of the moment, you're satisfied. Oo. Tingnan natin kung meron pa akong ma-discover na, parang ganyan yung gusto ko. Pero, ang galing ko nga mag-manifest eh. Feeling ko yung mga gusto ko na ma-manifest ko talaga. Pag may gusto akong gawin, may gusto akong dream project, mina-manifest ko lang tapos nagkakatotoo. Dahil dyan, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aming Tinapos podcast. na ka talaga agad eh. No? And hopefully, na-enjoy nyo naman ang aming usapan tungkol to Stel's Tungkol to time. Stel. Tungkol sa oras ni Stel. And ayun, maraming salamat and we're very happy that we were able to share more about
everything, about life. So, ayun, maraming Oo salamat, nga, tsaka, guys. baka may advice ka still. Alright, bababa na kami. Hindi, Maraming ganyan nyo lang sa salamat. buhay nyo. Maging mabuti kang tao. Game. Alright, pare, Thank maraming you. salamat. Time first.